Yun, papasok na tayo mga kamamaw. Malamig ngayon. Tsaka nag-snow. Gusto na naman, kaya ilagaan ko ng konti. Dahil ayoko rin magmadali pag nagdadrive ako. So it's Sunday today mga kamamaw at napakatahimik na papayapang araw. Okay, kakaskas pa tayo ng snow natin, kaya malaking bagay yung mas kumikilos ko ng mas maaga kaysa yung sinasakto mo. Pag winter ay napakadaming cheche boreche bago ka pa umalis, di katulad ng summertime. Paglabas mo ng pinto, sakay ka ng sasakyan, go. Winter hindi, marami ka pang kung ano-anong gagawin mo, abubot, kuskus. Ito ang dami. Pati nga kaping ay makalagay ko sa ng wet water dito. Naka-ready naman na lahat dito. Kaskasin ko lang muna. Medyo flary, no? Flary siya. Buti na lang kanyan. Kasi kung yung snow yun na yan ay makapal, mabigat, nag-i-stain sa sa sasakyan. So ang hirap kuskusin pag ganyan Pero pag ganitong lang, yun na, diba? Tsaka ang lakas sa gasolina mga kamamaw talaga pag winter. Ako siya mula kaninang umaga nakatatlong start na ako. Nakatatlong start na tayo. Yan. Oh my god. Sa daily vlog on a winter time mga kamamaw. Siguro yung iba nanonood, ay ang boring naman ang buhay ni kamamaw. Ganito lang talaga kasi mga kamamaw ang buhay ko, literal. Ganyan lang, kung ano napapanood niya na kung ganong feeling nyo, ganong kaboring, ganyan kaboring ang buhay ko mga kamamaw dito. Ganyan lang kasimple, pero masaya naman mga kamamaw. Naman tayo kung anong meron tayo ngayon. Kontento naman tayo kung anong meron tayo ngayon mga kamamaw. Siyempre, blessed tayo kung anong meron tayo ngayon. Kaya dapat ipagpasalamat natin, maliit na bagay o malaking bagay mga kamamaw. Ipagpasalamat natin sa Panginoon yung mga binibigay na biyaya sa atin. Yan, pasok na. Pasok na tayo. Video ko talaga mga kamamaw dahil yung kalsada para updated tayo kung ano nangyayari sa kalsada sa Hill. Para kasi dalawang ating mupya. Yan tayo sa ating gas tank, tayo sa ating sobrang sabang lapit ang Pasko, December na 7. Diba, pati date, nakalimutan ka, December 7. Pasko na. Sa Pilipinas, ramdam natin yung Pasko mga kamamaw pag nanonood lang ako ng 24 oras. Grabe, random yung Pasko. Dito talaga mga kamamaw, Paskong araw, parang wala lang. May listong tayo na ako. Tayo dito pa. Yung tayo na kapapay. Sabi sa'yo, dito tayo na. Mga po. Kaya sa sigurong kalsari. Right. Maskip kasi dito sa hindi ko ano isa.
Bigayan lang mga mamo, inapit ang mga gagawin. Bigayan lang. Okay. Parehas Pinoy pa yun nandun. Parehas Pinoy yung mga mamo. Pero ayun, at least nakaiwas ka sa ano, di ba? At least okay. Actually, di siya tumitingin sa akin. Pero wala na yung naisipin kung sino ba yung matapang, kung sino ba yung tamat mali. Pag ano mo na lang, palipasin mo. Tapos pare-parehas tayo ngayon. Simula pa lang araw natin papunta para tayo trabaho. Ako na tayo sa mga yung mga tao kasi hindi maiwasan yung alam nyo. Pipiliin nila na sila yung tama, sila yung ano. Pero at the end of the day, ano bang, kaninong araw ba sinira nyo? Hindi ba yung araw nyo? Ay kung naging relax lang kayo, katulad ko ngayon. Smile, smile lang. Dahil hindi nasira ang araw natin, hindi yung pinakamasok. Actually, yun ang pinakamasok. Kontrolin. Dahil ba pero once na maging ano mo na, maging habit, pagbigay-bigay ka na lang, pag-video mo na, tatang ka lang, pansin, palaki, diba? Kasi pa nakasanayan ng mga kamamo, ang daming tao, may spreadan mga vibes, yung good vibes. Kasi yung katulad yun, hindi mo sila pinas, i-spread nila yun, imbis na parang magiging bad day sila ngayon dahil naka-experience sila ng araw na ito na good vibes, i-spread nila yun. At least sa atin sila. So ito Sunday, hindi masyadong traffic at alam niyo nasa bahay ng tao pag ganitong oras, saka usual mga office hours trabaho ka tuloy. Eh, nakaawa nga din ako kaya ng mga kamama, kay David Intro, isipon. So, bukas baka din na siya nakapasok sa speaker. Kasama si po ni Jacob eh. Halos hindi na siya, nahirapan siya kumain. Masigla pa rin yung bata pero parang wala siyang appetite. So, hopefully, maayos na babasok pa. May negative 12 na yan, pero mga feels like negative 12. Kaya napansin niyo yung snow, ewan ko lang kung tama ang aking tama ang aking range. Kaya siguro yung bagsak ng snow is magaan. Dahil, maano lang, hindi gano'ng kalamigan. Kasi mga negative 20 plus yan. Ano yan? Medyo mabigat, medyo flary yung snow. And ito mga kapama is yung downtown ng Saskatoon. Station dito sa part natin dito maraming camera. Siya po, siya. And dapat pa yung Christian sa Pura sa loob ng dahil mata nasa loob sa loob yung papaw natin. Dahil siya buhay yung house. Usual pansin ko rin dito sa Saskatoon, maraming police lalo na nagpapansin. Magpakatak siya. Mas marami talagang makitap na karonda. Pero araw-araw na nakaronda. Usually sa lugar na may mga nakaronda talaga. Katulad yan mga kapamosyal, tuloy pala kasi kami nagpunta sa bahay namin. May medical test kami. Medical test kasi mawakakap na 5 insurance. So ay, kwentuhan kami about sa Buhay Canada actually. Yung nurse is like 2,1100. So, parang kwentuhan lang kami about sa ano. Kwentuhan lang kami about sa buhay-buhay. Parang kwentuhan ba ano, kasi syempre ano din siya eh. Hindi siya Canadian, ano lang din siya. Dito. Work permit siya dati. So, dito, immigrant lang din siya. So, ngayon, ano na siya.
Canadian citizen natin. Kinakwento niya, siya daw, nadagat to. Eh, kumbaga opinion lang yung bawat sa kwentuhan lang. Masarap kausap yung ano, yung gusto pinipingi point niya kasi usual sa atin tong mga Pilipino usual na lahat. Ay, may nagbigay ng nakaraan. So, big time ng pera sa mga walang trabaho, yung mga ganun ba, yung mga nawalan ng trabaho, ganito. Ang point niya, yung mga nawalan ng trabaho, paano na lang yung mga yung mga mismo nagtrabaho ng panahon. May point naman talaga siya. Pero syempre, sabi mo kasi, opinion niya yun. Mawawala yun. Sarili niya yun, kumbaga. Parang na ano siya. Yung bakit daw yung kusina pa yung mga nagtrabaho ng COVID type. Kahit nga siya, sabi niya yung asawa niya, nilakuwang parang surf ba tawag din dati ng COVID type natin. Parang bigay ng gobyerno. Samantalang doon yung asawa niya, kapahinga lang sa bahay, samantalang siya nagtatrabaho sa hospital. Tapos siya, wala man lang siya increase or, alam mo yung gano'n. Wala siya increase, wala daw siya dagdag sweldo, wala daw sa kanya nagsusunod. Wala ng trabaho, bigyan naman. Parang gusto niya maging balance lang. Parang medyo malino sa system. Pero sa kanya yun ako hindi naman ako nakikyan. Spend pa niya tayo naman yun. Tsaka yung iba talaga matatalino talaga when it comes sa mga klase bagay. Mabusisi, napapansin nila lahat ng mali at tama. Pero syempre, sabi nga nila, opinion is opinion. So, wala tayong maano. May sinabi niya ganyan, matalang siya, trabaho siya ng time ng COVID time. Bigla siya, pahinga, pero parang ang hinahabol niya sana yung government. Canada is maayos daw. Sana sila na parang lahat ng mga nagtatrabaho, talaga na super nagtatrabaho. Is para managdagan daw ng sweldo, may ingresan dahil nga yung cost of living ngayon sa Canada mga kamamaway. So, napaka, alam mo yung mga kamamaway, dito sweldo ka parang kulang pa. Marting sa kanya kulang pa. Hindi sapat yung kinikita lalo kasi mas may karawan sa parang sumasapat ngayon dahil basic comes din sa inflation. Cost of living na napakalakas. Parang hindi kaya ng budget nila na buhay. So ayun, ito, maganda pa itong mga top. Share ko lang kasi dito wala kayong idea kasi yung tao sasabi. Kumbaga, parang ano lang dito. Marinig na ba ng mga manonood or mga viewers natin na ganito pala yung naiisip ng ibang tao na mga dito na akala natin, naiisip nila na natin na dahil lahat gusto mong buhay ka. So ngayon, pag tinatanong doon yung mga anak niya, ano gusto mo pa ba mag-stay kasi magaganda kurso na pinag-graduate na ng mga anak niya, engineer, tapos physiologist ba yan? Parang gano'n. So, medium din siya. Na yung mga anak niya parang parang gusto lumipat na lang sa US kahit na mas maganda nga ito yung sweldo doon niya. Totoo naman talaga kasi may kaibigan kami sa Calgary na lumipat na siya ng US, nurse siya. So, maganda talaga yung sweldo. Tsaka sinasabi nila na maganda dito daw kasi parang mag-aaral ka pa pa nurse kahit saan, parang may exam ka lang na kailangan lipat sa US, pwede ka nurse. Pero anyway, yun ngayon napanggit nga lang. Parang hindi lahat ng immigrant na nandito is parang katulad natin, ako, dating work permit, tapos sa mga sila. So ako, syempre, hindi naman tayo nakapag-aaral ng ng parang nagpataas tayo ng natin nagpataas tayo ng level up ng ating trabaho ay hindi naman tayo nakapag-aaral. Kaya mahihirapan tayo makita dito. Sumabay. O kung saan nilipat ako ng US para pili ko may dapat ako mag-software. Kasi nandito na tayo sa sa trabaho natin ngayon. Parang ito lang yung tayo natin so far. Sa ngayon, ito kaya natin. Pero kung talagang kapag-aaral ka pa, nakapag-level up ka pa, o nakapag-upgrade ka pa ng iyong educational background, baka pwedeng mas maganda pa maging kinabukasan mo.
mas maganda pa yung mga priorities o yung priorities yung mga pagkakataon mo. Makapagtrabaho ng mas maganda. Mas malaking sweldo. Wala na tayo sa ano ngayon. Nandun na lang ako ba makakamamu sa point na ay mga wala lang na sila natin. Sila na lang sa binibigyan natin. Taon na sila ng kalipan ng magandang buhay. So, yun na nga. Parang naglilipatan na hindi na talaga parang mamihan na stay dito. Kasi parang hirap na daw sila kasi yung sweldo parang hindi kinakaya para buhayin yung sarili mo. Yun lang. Anyway, parang napakaganda ng pagka-statement na binigay ng nurse. Which is, hindi lang naman siya siguro yung nakakaranas o nakakaramdam yung ganun lang. Malis natin sa no? Oo, no. Siya, lagi kong sabay dumating yan. Kaso nga naon ko sa parking. So, professor tayo ng maganda mga pare na. Ay, shoutout kay Haring Lapitan. Mabait yan, mabait. Kaya ba kaya? Kaya? Hindi na, kaya mo pagaliparan namin. So, ayun. Diba? Isipin mo yung parang simpleng araw lang namin na papasok ako ngayon, tapos biglang nagkaroon tayo ng magandang topic na sarap pag-usapan na kayo ba yung mga nandito ba na immigrant or mga Canadian citizen na dito sa Canada, kayo ba naisipan nyo bang lumipat sa ibang lugar o sa ibang bansa para mas ituloy nyo o mas i-upgrade yung way of yung trabaho nyo. Kasi sayang naman kung nakapag-aaral kayo, di ba? Malaking chance para sa inyo. Saka siyempre, kanya-kanya tayo ng paano natin gustong ayusin ang ating mga buhay at pagandahin natin ang ating mga kinabukasan. Mga kamamaw, di ba? So, ayan, tuloy natin na ng kwento natin mamaya. Papasok muna ako. See you later, mga kamamaw. Mga kamamaw, uwi end time na. Nag 2 hours lang ako, actually 4 hours ang overtime, pero medyo wala na rin masyadong ginagawa. Pero kung gugustuhin ko talaga, pwede pa mag-stay, kaso nga lang masama ang pakaramdam ni Baby Jacob eh. So nagtitira talaga ako mga kamamo ng energy ko para kung sakaling ang yung anak natin ay mag-alboruto dahil hindi mo masasabi yung pakaramdam ng bata. Usual naman, di naman nakakapagsalita pa ng maayos yung bata, di ba? So, kailangan may extra energy ako para pag yung bata ay wala sa mood dahil masama ang pakiramdam. Meron akong naitabi. Yun ang lagi kong ginaan, lalo niya katulad niya ngayon. Tapasin nyo naman mga kamamaw, handa lang kong mag-vlog, di ba? Pero syempre, pag meron akong nakakuha ko ng pagkakataong makapag-vlog, ay nagbablog talaga ako mga kamamaw. Dahil syempre, gusto ko talaga yung nagbablog, lalo yung nagdi-daily vlog. Kung ano yung ginagawa natin dito sa para na-share natin sa mga taong manonood or sa mga gustong makakita o ano ba yung mga ginagawa, ano ba yung mga nangyayari dito sa Canada. So ngayon, medyo nauubo na naman ako. Lamig. Ako madulas mga kamamaw. Ayan, so naka 2 hours na tayo. So kaya at ako'y inuubo kung nagsasalita sa labas. Wait lang. So ayan, ko muna yung so negative ayan. Pero parang feels like negative, parang ganyan pag winter ang hirap magsalita sa labas. Parang kala mo masusuka ka. So ay mga mama, tambay muna ako sandali dito bago umuwi. Hindi na rin ako hindi na ako nakapag-vlog kanina. Masyado tuloy. Hindi na ako nakapag-vlog kanina dahil busy. Tsaka walang time magkwentuhan tayo doon sa taas dahil busy ang cafeteria. Ayoko rin naman ng sasalita doon. Tapos syempre parang respeto mo na lang din minsan sa mga kumakain kasi minsan ayaw din nila may nagsasalita doon sa taas. May mga taong medyo parang gusto nila yung tahimik pag kumakain sila, which is yun yung ginawa natin kaya hindi ako nag-vlog doon.
Ayun, tutuloy ko lang pala din yung kwentuhan natin kanina about dun sa parang alam mo yun na parang ako pangarap ko mag-Canada. Honestly mga kamamo, ito dito tayo sa real talk tayo. Honestly mga kamamo, ako sa ngayon okay naman ako dito sa Saskatoon, kung nasa man akong lugar ngayon, okay na ako dito. Pero syempre hindi mo maiiwasan yung mga nakatulad yung nabanggit natin na may mga tao pala talaga na na parang kumbaga hindi na talaga sila totally hindi naman masaya. Ibig sabihin mas gusto nilang lumipat na lang sa ibang bansa, o lalo na malapit dito US, yung opportunity ba na para feeling nila mas maganda ang magiging buhay nila doon, lalo na yung mga kabataan ngayon. Syempre tayo na experience natin bilang OFW or TFW, na experience natin lahat ng mga bagay na parang dumaan tayo sa butas ng karayom bago tayo nakarating dito. Lalo na syempre yung mga bata, kumbaga sa paghihirap ng mga magulang na naranasan lahat ng hirap, and then syempre yung mga anak ngayon kahit pa paano medyo nagiging maganda na yung mga buhay nila dahil dito sila nakapag-aral. At the same time, may magagandang oportunidad hindi lang dito sa Canada, all over the world. Kung gugustuhin naman nila, hindi natin mapipigilan yung mga yan. Kumbaga ang mahalaga na lang isuportahan natin sila kung saan sila masaya. At the same time, ma-explore nila yung buhay nila kung saan nila gustong pag dito, simulan o yung kanilang journey bilang isang individual na tao. So yun, yung iba pala talaga naririnig natin, which is nakwento sa atin na talagang gusto na nilang lumipat sa US dahil mas maganda oportunidad doon. Total naman nakapag-graduate sila. So talagang parang kumbaga kayo ba may mga story ba kayo ng buhay dito, yung mga ulitin ko na ulit, ilagay niyo sa comment box yun para basahin natin kung sakaling may mga mag-comment, babasahin ko lahat yan para at least ma-share natin dito sa ating vlog. So ayan, anyway, uwi na ako. It's almost 2 o'clock na mga kamamaw. At syempre masaya ako ngayon nakagawa tayo ng vlog, di ba? Syempre masishare natin sa mga manonood natin. So ngayon medyo kailangan ingat-ingat, medyo madulas ngayon. So paggabi kasi sobrang titig na titig ako sa iba yung driving ko mga kamamaw sa umaga sa driving ko sa gabi. Kasi sa gabi nakakasilaw yung mga nakakasalubong natin sa sasakyan. Di katulad sa umaga kahit pa paano, hindi man tayo tumitingin dyan sa camera natin. Pag naka-play siya is okay lang naman sa akin. Hindi ako parang di katulad pag gabi, parang iba yung titig ko eh. Kumbaga ba yung alerto ko sa umaga, iba yung alerto ko pag gabi. Dahil talagang isa nasisilaw ako sa mga nakasalubong na nasa sasakyan. Kaya talagang tutok na tutok si kamamo. Kaya hindi ako masyadong nagbibideo ng gabi, lalo pag madulas. Pero pag yung summertime naman at hindi naman madulas yung sasakyan, nakakagawa tayo ng video sa gabi. Pero ngayon, pag ganitong kadulas na is gabi pa, dahil yung mga ilaw, yung iniwasan ko talaga mga kamamo na gawin ko at ayoko maging habit dahil mahirap na. Dahil minsan na tayo magbubuhay mga kamamo, piliin natin maging masaya. At syempre kailangan ligtas tayo palagi. Lagi tayo magdarasal. Maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my videos. See you mga kamamaw.